Podcast Network Asia. Hi, this is Alec Cuenca, and you're listening to Small Talk. Hey guys, welcome back to Small Talk, small conversations with huge impact. My name is Alec Cuenca, and I'm your host, and I am very excited to share with you this episode. But before that, I want to thank each and everyone who are listening to the podcast. If you are sharing the podcast on IG, on TikTok, everywhere, thank you so much. It means a lot to me. And this is a very exciting episode because today we have another guest. Our guest for today is an observational comedian and host. He was an art director in various advertising agencies. He was a cartoonist for the Manila Bulletin. He is also a stand-up comedian, a freelance social media manager and consultant, a columnist for FHM Philippines, and a video blogger for Spot.ph. He has also written 12 humor books such as One Night Stand, Love Islandian with Effort, Office Petics, and Suplado Tips. Lastly, he is a content creator, a speaker, and the host of the podcast under Podcast Network Asia called Underpaid. Let's all welcome Mr. Stanley Chi. Welcome to the show, Sir Stanley. Hi, Alec. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you so much for allowing me to interview. And I just want to say that I really enjoyed our interview in your podcast. So if you are listening to this, go ahead and check out that podcast on Underpaid. But I just want to dive right in for the people who are listening right now. Let's talk about a little bit about yourself. How did you start your journey in being a creative? I graduated fine arts major in advertising sa UST. Mhm. And nag-apply ako sa mga advertising agencies. Natanggap ako sa mga small agencies. And na-realize ko bakit yung ginagawa ng visualizer, tsaka ng art director, tsaka ng senior art director, pare-pareho lang. Ang pinagkaiba lang namin, mas matanda sila, ako mas bata. Pero we get the same projects, we design the same posters, the same print ads. Tapos sa Pilipinas kasi, mas binavalue nila yung age. Mm-hmm. Sa abroad, yung abilities nyo, yung kung gaano kayo ka-creative, gaano kayo ka-galing mag-isip, di ba? Yung age nyo doon, parang pantay-pantay lang kayo, ganyan. Eh dito, iba eh. So, saka, na-notice ko yan. And then, nag-design ako ng nag-freelance ako. Nag-design ako ng mga print ads, sa mga posters, billboards, yung mga banners na nakikita mo sa Makati. I used to have a client na pinapa-freelance ako. Tapos nakikita ko yung trabaho ko. Pag pinakwento ko sa mga kaibigan ko, ako nag-design yan. Parang feeling ko, hindi sila naniniwala. So, although I enjoy it, yung pag-design before, yung co-conceptualize ng TV commercials, ganyan. Kaya lang parang masyadong nakakapagod. Nung masaya siya pag bata ka, fresh grad, hanggang 25 years old ka, mga ganon. Masaya siya, ganyan. Pero pag tumatanda ka, parang ma-imagine mo, parang hindi ka masyadong gumagalaw. Nakaupo ka lang sa opisina, nag-iisip kayo, nagbe-brainstorm kayo for creative concepts, ganyan, no? Okay naman siya, kaya lang minsan, umuwi ako, 4:00 na madaling araw. Sabado, nagtatrabaho ako. So, narealize ko, parang mamamatay ako ng maaga pag ginagawa ko to. And hindi na ako nag-e-enjoy Hindi na ako nag-e-enjoy. Malaki yung bayad, lalo na pag nag-freelance ka. Actually, nung nag-freelance ako, naramdaman ko yung doon ko yung naramdaman yung parang promotion eh. Hindi sa trabaho eh, nung nag-freelance na ako eh. Kasi when I work freelance, I attend the meetings of the advertising agency with the clients na dati hindi ako nakakasama nung employed ako kasi para art director ka na bata, ang sinasama yung mga bossing, yung mga creative directors, sila yung nagpe-present. Ngayon, iba na sistema. Pag art director ka, pwede ka na sumama. Pero back then, parang nasa opisina ka lang. Doon ko na-feel na, ba't parang mas okay mag-freelance? The pay is better.
kailangan lang ikaw yung magbayad ng SSS mo, yung mga PhilHealth, yung mga ganon. It's either ikaw ang magbayad or you get an accountant to do it for you. Tapos pagka nag-freelance ka, kailangan mo ng mga OR, kailangan mo ng business name kasi may mga companies na nanghihingi ng ganon. Hindi naman lahat ng may mga clients kaliwaan, okay lang. Meaning ng kaliwaan, after you finish the work, babayaran ka kagad, walang resibo. Ganon. Tapos back then naman kasi, nag-e-enjoy ako making people laugh. Kaya lang, pag nag-aaral ka naman, tapos sinabi mo sa mga kaopisina mo, sa mga classmates mo dati, or sa mga kaopisina mo, nagtatrabaho ka na, alam mo kasi gusto ko maging comedian, gusto ko nagpapatawa, baka doon pa lang matawa na sila. Baka isipin nila yun yung punchline, di ba? And back then, wala namang wala namang seminar or parang wala namang course para yung tuturuan ka magpatawa, mag-deliver ng joke, magsulat ng nakakatawa. Wala namang ganun eh. Ang gagawin mo, mag-observe ka, magbabasa ka rin ng mga ibang books sa yung na foreign, tuturuan ka paano magsulat ng nakakatawa, no? Wala, yun lang talaga. Buti nga ngayon, may YouTube na, meron ng mga online courses. Marami ka ng mahanapan ng way na kung gusto mo talagang i-pursue yung passion mo. Dati, even yung pag nagsa-stand-up comedy kami, nagte-testing kami ng jokes sa mga bars. Hindi pa sila open sa observational stand-up comedy. So, hindi lahat makikinig. Hindi lahat ng pupunta ron doon sa coffee shop or sa bar, nandun para makinig ng stand-up comedy. Nandun sila para makipagkwentuhan sa mga kaibigan nila. So, yung kahit sa ganun, pahirapan. Yun. And nag-fast forward na ako kasi nung time na nagsa-stand up ako, cartoonist na ako sa Manila Bulletin. Bago ako nag-resign sa advertising, nag-apply muna ako sa Manila Bulletin para at least nagagawa ko yung nagagamit ko yung pinag-aralan ko, which is nagdo-drawing ako, fine arts graduate. At the same time, nagpapatawa ako. And yun nga, nagsa-stand up comedy ako, iba naman style yun. Nagsusulat ako ng jokes, pine-perform ko. Yun. Isa yan sa mga nakahanda akong tanong. I also read that you also did stand-up comedy. How is it different from the other work that you do? Paanong, kunyari, sa cartoon, sa comic strips, nagsusulat ka pa rin naman ng jokes Pero iba yung delivery mo. You deliver it via your artworks. Eto, magsusulat ka ng joke, i-deliver mo live sa stage. Yun. Tapos ano yun? Pag ganun ba, mas mahirap siya or mas madali? Halos the same, iba lang yung execution. Same concept, different execution. You write the jokes, yung execution, isa drawing, isa performing. Pero yung nagpe-perform ka, right then and there, malalaman mo kung nakakatawa siya o hindi para sa tao. So pag medyo hindi ganun ka-okay, hindi ganun ka-relatable, you have to revise it. Sa comic strip, pagka hindi siya nakakatawa, hindi mo pa agad malalaman yung feedback. Siyempre, nandun yung editors mo, nandun yung mga nagbabasa ng dyaryo, pero hindi naman lahat mag-i-email sa'yo or mag-message sa Friendster mo. Time na yun, Friendster, Facebook bago pa lang, tapos may multiply pa nga nun, tsaka MySpace, High5, iba-iba eh. MySpace, magkakalaban ng Friendster yun eh. Tapos yun, hindi naman agad malalaman yung feedback eh. Ang style sa comic strip, pag natuwa sila sa'yo, hindi sila magko-comment. Pero pag hindi sila natuwa, marami kang makukuhang negative comments. Ganun. Sa stand-up comedy naman, baliktad. Pag natuwa sila sa'yo, magtatawanan. Pag hindi sila natawa sa'yo, tahimik sila. Baliktad. Yun. Hanggang sa, nag-host din ako ng magazine show na comedy sa Channel 5. And then I've been interviewing people. That was pre-pandemic. Pwede pa kaming mag-man on the street, hindi pa delikado noon. And then,
may libro na ako noon. Yung comic strip ko, naging compilation na, nagkaroon ng 3 volume. Kinausap ako ng publisher, sabi sa akin, uso ngayon ng humor books, bakit hindi mo subukan? May concept ako noon, yung suplado tips. Pinopost ko yun sa Facebook dati. Tapos sinabi ko, sige, payag ako pero hindi ako gagawa ng humor book na parang Bob Ong. Kasi parang ganun yung gustong gawin ng publisher. Gagawa ko sarili kong concept. Ito, hindi pa ginagawa ng iba. Sabi ko, magtuturo ko paano maging suplado. Yung mukha ng publisher ko noon, parang di niya alam kung anong pinagsasabi ko. Parang siguro nagtiwala na lang siya na nagtiwala na lang siguro siya sa akin. Even the suplado tips book, pag nakita mo, para siyang quotes na, kinompile mo. Yan. Hindi pa siya yung parang article or bibigyan ka ng tips na ganito gagawin mo. Hindi siya listicle na, eto yung gagawin mo, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pa ganun. Siya, quotes siya na pinagsama-sama. And mas nakilala yung yung pagsusulat ko ron sa suplado tips. Tapos fast forward ko, I endorsed the MIBF. I became an FHM columnist. Tapos kasi yung suplado tips is nagtuturo ka paano maging suplado para mas mapapansin ka ng mga girls, hindi ka binubuli ng mga tao, naintriga sila sa iyo, no? So parang may connection sa panliligaw, sa pagdiskarte sa girls. Si FHM was looking for a columnist na tungkol sa ligawan, diskarte, ganyan, pero humor. So they asked me if I'm interested. Sabi ko, sige, actually maghuhubad ako para sa sa column ko. Okay. Willing. Sabi sa akin ng editor, huwag ka na maghubad, babayaran ka namin. Huwag ka na maghubad. May bayad to. I think that's a really interesting story. What amazes me is how you present your jokes, and I want to know more about where do you get your inspiration? San galing yun? Through it, is it from your experience or mga talagang imagination lang lahat? From experience. Alam mo, hindi naman ako yung nagsimula na ganito agad eh. Kailangan ko rin pag-aralan yan. Nagbasa rin ako ng mga books, nag-testing din ng mga jokes, ano yung bebenta sa tao, ano yung style ko talaga. Sa umpisa, you idolize yung yung mga mentors mo, yung mga people that you watch on TV, sa movies, di ba? Medyo ma-adapt mo yung style nila kasi lagi mo pinapanood eh. Minsan, pag nag-deliver ka, parang ganun ka rin. Pero as you progress, mahanap mo rin yung style mo, yung sarili mong boses. So, minsan, iisip ka, ano ba yung relatable sa tao ngayon? Ano ba yung pinag-uusapan ngayon? Right now, nag-retire si Undertaker, nanonood ka ng wrestling, kung mag-iisip ka ng joke, yun ang pag-uusapan mo kasi relatable. Ano ba? Yung mga Zoom meetings, yun yung mga relatable sa lahat ngayon. Ang napansin ko pa, pag nanood ako ng news or may issue na pinag-uusapan, tapos nag-open mic ka, tinesting mo yung material mo that same night, hindi pa nila alam kaagad. Kailangan umabot siya ng 1 linggo or mga 1 week and a half. Ngayon, ewan ko, baka mas mabilis na ngayon. Pag may issue na pinag-usapan sa TV, alam na ng lahat kasi everyone's online, everyone's on Facebook. Yeah. Kahit lola mo, nasa Facebook yan, sigurado ko. Diba? Sa Twitter, doon ka makikipag-away ata. Yung mga tao nag-aaway sa Twitter, nagpaparinigan sila ron eh. Sa Facebook, doon mo ipopost yung mga family pictures, ano kinain mo, saan ka nagpunta, ganyan. Sa Instagram, ayun naman yung pag nag-abroad ka, yung mga artsy-fartsy na mga kuha, nagpunta ka ng simbahan, papakita mo yung mga interior, yon sa Instagram yon. Sa TikTok, iba naman. Depende kung ano tip mo, hindi lang sayawan yan eh. May mga, nagbibigay ka ng tips na yung parang kunyari, paano ka manamit, ganito, 1, 2, 3, 4, 5, pero mabilis sa TikTok. Tapos may Kumu naman. Yung Kumu, parang podcast din, pero kumikita ka, nagbibigay sila ng pera sa'yo.
As in yun, ano yun, live stream na Oo, di ba? namamalimos yun. Kakanta ka, ganyan, di ba? O, tapos YouTube, gano'n naman. Ang YouTube naman, kung gusto mo ng mga mahabang videos, 15 minutes to 20 minutes, mga ganon. Kasi merong mga, pwede mo i-monetize, may mga commercial sa gitna eh. Minsan nakakainis na nga yung mga skip ads eh. Yan. Antay mo 5 seconds, ikaw inip ka na. O kaya gusto mo ng mga matuto, yung mga tutorial, how to open a can of soda using your ganyan. Sa YouTube. Depende. Nabanggit mo kanina, Sir Stanley, yung you were listening, you're studying, you were listening to your mentors. Ako kasi very interested ako kasi I interviewed someone who does stand-up comedy last week then, and hindi ko natanong sa kanya to. I wanted to ask, what's the status of the comedy scene here in the Philippines, and ano ba, what are some things that could be improved upon? Na-interview mo ba? Kilala ko yan. Si Tim Tayag. Yan, kami. Sila yung mga senior nung time na yun. Sila yung mga senior noon. Tapos sa yun, isa pa, meron ka po bang mga inspirasyon sa saan? Mga your people who you look up to pagdating sa comedy? Alam mo, iba-iba. Pag nagsusulat ka ng comic strip, nagdo-drawing ka, iba yung mentor mo dyan, iba yung mga iniidolo mo dyan. Yung mga, sa foreign, ang gustong-gusto ko yung style kay Sherman's Lagoon, si Jim Toomey. I was lucky enough to interview him via Zoom, na may parang cartoonist group kami. In-invite ko siya na kung pwedeng mag-guest siya. Yun, pumayag. Tapos sa local, si Ronnie Santiago, editor ko yun sa Bulletin. Siya ang gumawa ng Planet of the Apes, Baltic and Company, Kuyog. Yung pag nagbabasa ka ng Manila Bulletin, he's 80 years old, nagdo-drawing pa rin ng comic strip. Magaling pa mag-Photoshop. Illustrator, oo. Tapos, sa stand-up comedy, ang gusto kong style yung kay Aziz Ansari. Kung kilala mo siya, nasa Netflix siya, dati sila Jokoy, na-meet na namin yung si Jokoy eh. Nagpunta rito yan dati, noong 2007. Tapos magaling si Jokoy. Pati sila Rex Navarrete yan. Mga idol namin yan eh. Sila yung mga nauna talaga yan. Tapos, si Rex Navarrete muna. Tapos sila Tim Tayag, nasa Pilipinas. Sila, yung mga ibang nasa Comedy Manila, magkakasabay kami halos. Magkakakilala kami. It's a small group lang. Maliit lang naman yung mundo ng comedy. Kami rin yung mga kita mo sa PNA, mga nasa Comedy Manila nandito rin, kilala ko rin sila yan. Ang ma-improve sa comedy ng ng stand-up, well, sana yung nauso kasi yung cancel culture, di ba? Oo nga eh. Ayun nga eh, paano nyo ngayon na-evolve yung mga jokes nyo, yung mga written, yung mga sulat nyo? Dahil ngayon medyo, I hate to say it, pero a lot of people are a lot more sensitive dating sa mga ganyan bagay. Siyempre, may mga jokes ka na hindi pwedeng bitawan ngayon. Yung mga napapanood mo dati nung 90s or early 2000 na mga pinanood ko yung Deuce Bigelow. Hindi na pwede yung mga jokes. Rob Schneider, kailangan nila mag-i-revise nila yung material nila. Hindi mo pwedeng gawin ngayon yun. Manonood ka ng... Kahit nga po yung yung Friends, meron ding mga nagka-cancel ng Friends na diba? Series na parang hindi na daw pasok. You just have to be more sensitive. You have to empathize sa mga different types of people, ganyan. Kasi dati, pagka masyado kang matangkad, lulukohin ka. Pag masyado kang maliit, lulukohin ka. Mataba ka, lulukohin ka. Payat, lulukohin ka rin, di ba? Ngayon, iba na. You have to be observational. Yung observe mo kung ano yung uso ngayon. Be more relatable, pero kailangan, you have to be cautious kasi may mga taong hindi na pwedeng gawin yung manlalait ka sana. Sana sa local, yung mga masyadong panlalait na na minsan nakikita mo sa TV, ganyan, yung comedy bar humor, sana medyo i-edit lang ng konti. Hindi naman kaya namang gawan ng paraan eh.
Ayun, you have to adapt. Otherwise, mapag-iwanan ka ng panahon, tapos hawain ka ng mga tao sa Twitter. Isa rin po yan sa mga tanong ko. How do you deal with people who don't like your jokes? And how do you deal with people who get offended by your jokes? Alam mo, dati, nung mas baguhan ako, mas naapektuhan pa ako doon. Hindi na sanay na ako. Sanay na lang ako. Parang, meron ako, sa Facebook page ko, meron dong mga tao na nakasubscribe hanggang ngayon. Pero, pag nagko-comment, nilalait lang ako, ganyan. I host car videos. Nagre-review ako ng mga sasakyan. Meron silang mga haters na talagang kahit anong gawin kong maganda, talagang may mga negative talagang sasabihin. So, wala, di mo please yung mga yan eh. At least, nandoon pa rin sila, nakasubscribe, di ba? Nakakatulong sa engagement. Views pa din. What I do is, I read yung mga mean comments, tapos ginagawa ko material on air. Sa YouTube ng Phil Coche, ginagawa ko yun. Pagka, after my video, may top 10 ako na mga sasakyan, tapos may topic kami. Sa dulo, ginagawa ko, Stanley Chi reads mean comments. Wala. Masaya naman. Yung mga tao, nag-enjoy naman. Actually, mas nakakatuwa nga yun kasi they could see the other side of mga ganong klaseng tao na ganun nga sila magsalita online. Ang tatapang, di ba? Pero you try to make it into a content, which is really amazing. Diba? More engagement, di ba? Tapos yung mga username nila, pag tinignan mo, pag kinlik mo, una, hindi mo mabasa yung username nila. Pangalawa, wala naman silang subscribers. So, iniisip mo parang fake account. O, pangatlo, pag pinansin mo, binasa mo yung mean comment. O, sa susunod, di na sila mag-ano. Ginawa ko ng material. Papasalamat nga ako sa nila eh. Sa engagement nila eh. At least nabubuhay yung yung YouTube page or yung Facebook page, di ba? Yun, wala. Ganun talaga. Kahit naman siguro ikaw yung pinaka nakakatawang tao, may manlalait at manlalait talaga sa iyo. Wala, ganun talaga. Now let's try to talk about your writing process. Kasi nung kanina nung search kita, I learned that you published 12 books, and that's a lot of books. No? And that's something that really intrigues me kasi gusto ko ring magsulat one day. Pero I don't have that experience. I didn't grow up in the creative field. I'm more of the technical side, engineering, ganun. Is it possible for someone that doesn't have experience to write? It's possible. Kailangan you have the right concept. You have to write your book proposal. Kasi ang kinukumbinsin mo yung editor. Saka yung publisher, yun ang kinukonvince mo sila eh. Na, uy, okay tong concept na to, bebenta ito. Mamimili ka ngayon, Alec, anong gusto mo? Manalo ng award o bumenta yung libro mo? Ano yan eh? Mamimili ka, hindi pwedeng pareho eh. Swerte mo kung pareho. Kung kayari, inanalo ka ng mga award para sa librong ito, tapos bumenta siya, swerte mo. Bihira yung ganun. Hindi lahat ng libro ganyan. So mamimili ka. Parang lang yan. Parang pelikula sa parang local movie. Anong gusto mo? Ilalaban natin sa award-giving na body sa abroad o bumenta sa masa yung yung pelikula mo? Ano gusto mo, di ba? How long did you... The one question is, how long do you actually write the book? And second, when it came to your first book, ikaw po ba yung lumapit or sila yung lumapit sa sayo, yung mga publishers? Nung first book ko, nilapitan ko lahat ng publishers na pwedeng mag-publish nung libro ko. Ang nag-reply sa akin, 3. Yung 2, in-accept nila. Yung isa, ni-reject ako. Yung iba, hindi na nag-reply. Hanggang ngayon, kasi lang naman yan eh, kung hindi mo, if you don't present yourself to the publishers or to the public, hindi naman nila
hindi ka naman nilang papansin. Kagaya mo, ikaw, yung TikTok mo, ginawa mong podcast. O kaya ka nakita ng PNA, nilapitan ka. Yan, diba? Kasi kung yari, hindi mo ilalabas yung ginagawa mo, wala makakaalam yan. Ako, ginawa ko, nung time na yon, in-email ko sila, the first 10 pages of my book and the concept of my book, in-email ko sa kanila. So, yun. Ito yung comic strip ko, ito yung concept niya, pambata, yung characters, puro Chinese, ganyan. Wala pang gumagawa nito sa local na sa local na comic strip, yung lahat ng characters mo, Filipino-Chinese. Yan. Tapos, yung target ko is yung mga Chinoy na yung mga bata, kasi yun yung mga mahilig basa ng comics Pag Dario, di ba, dati, hindi pa naman ganun kalakas ang social media noon. Ang malakas noon, cable, yung mga picture message pa sa cellphone, yung mga analog pa na di ba? Yun yung mga uso noon So, back then, naglalagay na ako ng mga email address doon sa comic strip ko na hindi ginagawa ng mga senior. Nag-a-adapt ako kung ano yung uso. Sa digital, sa yan, yung mga Friendster account, naglalagay ako nun sa sa comic strip ko noon. Tapos, ayun. Ano ba? Nire-reject ako hanggang ngayon, nare-reject pa rin ako Talaga? Ano po yun? Pag na-reject na kayo, like, how, tuloy lang, pasa lang, and yun nga po sinabi niyo sa akin, na 10 pages lang, tapos inaccept na ng publisher yun. Kasi yun. kailangan, may teaser ka, may patikim. Ito yung concept, ito yung laman ng libro ko, ito yung gagawin ko, ganyan. Tapos, gano'n niyo po katagal siya tinanggap na ng publisher? Bigyan mo ako 3 months, matatapos ko yan. 3 months, pati layout, matatapos ko yan. Pati yung illustrations. It's either, dati kasi ako gumagawa ng illustrations. Kaya lang, napansin ko, pag ako gumawa ng illustrations, hindi ako binabayaran for the illustrations. Pag pinagawa ko sa iba, binabayaran yung illustrator. Pati yung cover, pagka pinagawa ko sa iba, binabayaran. So, inisip ko, at least, makatulong man lang ako sa ibang artist. Papagawa ko sa kanila. At the same time, makakoncentrate ako to write the material. Matatapos ko mas maaga. Yun. Do you believe in writer's block? Yung writer's block kasi, minsan, wala ka talaga maisip. Kasi either masyado kang stressed, kulang ka sa tulog, hindi ka nagkakape, or baka kailangan mo lang na lumabas ng bahay. Ganon. Meron talaga niyan. Daming libro na sinusulat yung writer's block. Pero once na, may naisip ako, okay yan. Dire-diretso yan, kaya dapat may notebook ang dala May notebook ka, sinusulat mo. Kasi I find it more effective kaysa tinatype mo sa cellphone. Diba, meron namang memo sa cellphone, tapos tatype mo yung ideas mo, diba? Pagka sinulat mo yung idea mo, mas naaalala mo to. Yung mas natatandaan mo. Yun. Can you tell us an experience where ikaw mismo naranasan mo yung writer's block na yun, tapos how did you feel when you were trying to fight it off, and how did you actually fight it off? Alam mo kasi may daily show kasi kami na nasa 1PH yung title Feelings, nagbibigay kami love advice, may mga top 10 kami every day, may mga quotes kami na sinishare every day. Sa end of the week, nag-iisip na kami kung ano yung topic namin for the next week. Nakatoka sa akin yun Parang ako sa akin nagtatanong minsan yung mga producers na, ano pag-usapan natin next week, ganyan. Ano yung mga survey natin, yung top 10 natin, yung topics. Sabi ko, usually, end of the episode ng Friday, hapon. Sabi ko, sige, makaisip din ako niyan, kailangan ko lang kumain or matulog kasi di pa ako makain Parang aga ko nagising, ganyan, tapos nagtrabaho ko kagad. Lang ako, pa-power nap lang ako, may maiisip ako kagad na yung ideas for the upcoming week, ganyan. Kailangan lang talaga
relatable yung iniisip mo. Pagka nagbigay ka ng idea, nagigets nung mga ibang tao, pwedeng nakakatawa sa'yo, pero sa kanila hindi. So, kailangan isipin mo yung audience mo. Know your target market. Parang, know the audience kung ilang taon ba'y manonood, sino ba nanonood ng gantong oras, sino nakikinig ng, halimbawa sa podcast, sino ba nakikinig ng podcast? Di ba? Last year, hindi pa ganun kalakas ang podcast. Kasi, bago eh. Hindi pa siya ganun ka taas yung engagement. Ngayon, nung nagka-pandemic, mas biglang tumaas, di ba, yung podcast? Kasi, one of the factors, wala na lumalabas ng bahay. Humina yung radyo. Di ba nakikinig ka ng radyo pag nasa kotse ka? Pag traffic, nabobore ka, ganyan. Lahat, everyone's on Spotify. Nandun yung podcast, makikinig sila. At the same time, may ginagawa ka, natututo ka pag nakikinig ka sa podcast. So, biglang nag-boom yung podcast ngayong taon. Diba? Yeah. Before we actually get into the podcast stuff, can I just ask if you could give one advice to, aspiring writers or creatives? They want to get into whatever they want to get in terms of creating content. What one advice would you give to them? Read books. Pinaka-basic, magbasa kayo ng libro. Kahit anong libro pa yan. Comics, yung parang fiction, yung mga maiksing libro, basta read books. And kung gusto nyo magsulat kayo. Hindi pwedeng nag-iisip lang kayo na, uy, gusto ko magkaroon na ganito, by this, ganyan. Umpisa mo na, para at least, pag dumating yung panahon na yun, ang dami mo ng material, i-compile mo na lang. Kasi, halimbawa, malapit na yung Manila International Book Fair. Lapit na. Next week. Siyempre, yung mga publisher, hindi ka naman bibigyan agad ng libro na bibigyan mo ng 1 week for them to publish the book. Hindi matatapos ka agad yun. You have to give it in advance. Yung mga publishers, may publishing schedule yan eh. So, dapat, maaga pa lang, kumpleto na yung libro mo. Na-layout na, meron ng cover, may title na. So, dapat, pagka pa lang, yung concept pa lang, iniisip nyo na, sinusulat nyo na yan, pine-present nyo na. Tsaka, try and try. Hindi naman porket na-reject ka ngayon, ibig sabihin hindi maganda yung material na sinabit mo. Baka kasi hindi ka bagay dun sa publisher. Masyado silang seryoso. Halimbawa, educational books ang pinapublish nila. Nag-publish ka ng humor book, nag-propose ka ng ganon, talagang hindi tatanggapin, di ba? Yung branding nila masisira, di ba? Yun, kumbaga isipin mo rin, mag-research din kayo dun sa publisher or yung sa kumpanya na gusto nyong pasukin na, halimbawa, ikaw, Alec, kunyari, gusto mo ng inspirational na mga books, motivational books. Ang pipiliin mong publisher, yung babagay dun sa material na ilalabas mo. 'Di ba? Hindi ka papasok dun sa nagpa-publish ng mga comic books na halimbawa, yung mga Marvel, DC, hindi ka dun magsasubmit ng ng libro mo. Doon ka sa yung mga motivational books na yung mga OMF, tapos yung mga yung kila Bo Sanchez, yung Feast books, yan. Mga motivational, inspirational yan. O kaya pwede kang mag-self-publish, tapos ikaw magbebenta ng books mo. Ikaw yung kukuha ka ng OR, business name, ikaw yung mag-deliver sa national ng mga libro, yan. Pwedeng ganon. Depende sa gusto mong mangyari. Pwede ka naman mag-self-publish sa umpisa. Then afterwards, kumuha ka ng publisher. Parang ginawa mo sa podcast mo. Hindi ka sa umpisa, tapos biglang gusto mo mag-level up, you signed up with PNA. Pwede ganon, di ba? So that's something you got to keep in mind, guys, if you're listening. First is read books. Second is try. And third, do your research about the publishing company and make sure that you choose the right publisher for you.
Now, before I head on to my next questions, I would like to invite everyone to listen to other podcasts under Podcast Network Asia, such as this one. Lagi ka bang nag-OT tapos OTY? Meron ka bang mga salbahing boss at pabidang mga office mates? Nako, isa kang immortal. I'm Stanley Chi from the Underpaid Podcast. We talk about work-related topics na parang nagchichismisan lang sa pantry. It's a pro-employee podcast na relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, petics, o work from home. Listen and subscribe to the Underpaid Podcast at Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Kita-kits, mga immortal. Now, let's head on to our next question. I want to go deeper into your content creation kasi alam naman natin na with the pandemic, we have to adjust. We had to adjust na hindi na dati talagang nasa labas tayo and we're doing the work outside. Now, we're just sitting here in front of our computers, in front of our tablets and cell phones. I want to know first, how did you adjust from being out there now being here? And is it harder or is it easier? Depende sa material na ilalabas mo. Dati, nagmaman on the street interviews ako. So I have to bring my own mic, may cameraman akong kasama, nag-interview ako ng kung sino-sino. Ngayon di na pwede, you have to adapt. So ginawa ko, I interview people via Zoom. Tapos I talk to my video editor na ganitong mangyayari. Parang man on the street pero Zoom interview. Yun yung mga minor adjustments lang naman yan. Kaya lang syempre, iba pa rin pagkausap mo yung tao. Nakatabi mo, ganyan. Kaya lang, nakakatakot. May COVID pa rin eh. May COVID pa rin. Tapos, pag lumabas ka, pag uwi mo, maglalaba ka kagad. Iano mo, di ba? Papalitan mo lahat. Iba, kala nila, porket yung may vaccine, parang hindi na sila nag-iingat. Kailangan mag-iingat pa rin eh. Tapos, kaya ako nagkaroon ng podcast kasi noong una, we go to the studio sa We Remote. Doon kami nagre-record. We invite our guests, pupunta ron, ni-interview namin. Ngayon, ang dali na lang mag-invite ng guest. Zoom interview kahit nasan ka pa, kahit nasa province ka, nasa abroad ka, pwede eh. Hindi na mahirap eh, mas dumali. Mas matipid pa kasi hindi mo na kailangang magbayad ng Grab papunta sa kung saan. Lahat online na. Ang pinakagastos mo na lang is kailangan mabilis yung internet mo. Pag wala kang internet, wala. Kakaproblema ka talaga. So, you said you created this podcast dahil ngayon nagka-pandemic. One thing that I saw from your podcast, it's not the same, kasi nakita natin yung mga ibang podcast na mga machong chismisan, sila Cool Pals, and they're really strictly comedy podcast. But you, well, there's still humor in your podcast, but it's more of a work-centered podcast. So what led you to this idea of creating this type of podcast? I conceptualized this last year. Tapos, late last year, sinasabi ng PNA, kailangan magre-record, ganyan. Naglakas loob na lang ako nung end of January na wala pang COVID nun eh. So, hindi ko naman alam magkaka-COVID. And then, ang original na concept ko talaga was, it's still a comedy podcast, pero tungkol sa trabaho, tungkol sa mga nag-opisina. It should be pro-employee. Kasi lahat ng mga business podcast, nakita nyo, lahat pro-management. Pag ikaw nagmunta kang bookstore, lahat pro-management. Yung kasalanan mo. Kasi ganitong empleyado. Paano kung minalas-malas ka na salbahe talaga yung boss mo? Paano kung minalas-malas ka na yung kaopisina mo talaga masama ugali, di ba? So, marami yun eh. Mas marami empleyado kaysa mga boss, di ba? So, mas maraming nakaka-relate dun sa concept ng podcast. And kasi, nagkaroon ako ng book. Ang title niya, Office Petics. Tungkol yan sa mga office humor. Yari,
ano gagawin mo? Magre-resign ka na ba o magne-negosyo? Mga ganun. Tapos sinusulat ko in a funny way. May practical advice, merong yung mga hindi mo dapat ginagawa sa toong buhay para at least pag binabasa mo, nag-e-enjoy ka, may release ka ng yari, sa mga loob mo sa opisina mo o sa kumpanya. Pag binabasa mo yon kahit papaano nawala yung sama ng loob mo, yung pagod mo, di ba? So, ginawa ko siyang, podcast, pero iniba ko yung title, iniba ko yung concept, ginawa ko. May kasama akong HR para ini-explain kung ano yung mga work-related issues o ano yung mga bawal, ano yung mga dapat gawin. Kumuha ako ng isang manager na nakaka-relate sa mga upper management para pagka may issue tungkol sa trabaho mga immortal, siya yung mag-explain, kaya naman kasi ganito. Dahil baka naman konti yung kita ng kumpanya. Ganong point of view. Kumuha ako ng isang freelancer. Kasi hindi naman lahat ng immortal employed eh. May mga immortal freelancer. So at least, kumpleto yung point of view. May pro-management, may pro-employee, may freelancer. Saka may HR. Ang galing nung ganong concept na talagang, kasi a lot of people, they are looking for different ways to, release their stress pagdating sa work. And that's not only one way to release their stress, it's only one way to remind them na it's normal yung mga ganyang issue. Hindi lang pala sila yung nakaka-experience nun. Na meron pala mga problema sa office na na-experience din ng mga ibang tao. And nalalaman nila yon through your podcast, which is really amazing. One thing that I would like to ask, now that you have an amazing team and an amazing concept, what's like the best thing that you really enjoy about podcasting? Nakakausap ko iba-ibang tao eh. Na-enjoy ko talaga siya eh. Na-meet kita, di ba? Nag-message ako dun sa Podcast PH. Sabi ko, nagpakilala ako kasi hindi mo naman in-expect na lahat ng tao nakikinig sa'yo or nakikita ka online. So, papakilala ka. Para ka nag-a-apply ng trabaho. Uy, guys, may podcast ako, ganyan. If you want to collaborate, message nyo lang ako or mag-comment kayo dito sa pinost ko, di ba? Tapos, pag may masuggest kayo na topic na gusto nyo pag-usapan, baka mas qualified kayo pag-usapan. Halimbawa, ikaw, graduating ka, estudyante ka, hindi ko masasabi yung from the point of view of a graduating student ngayon. Kasi matagal na ako nag-graduate. Ikaw na, experience mo, nag-aaral ka online, mag-graduate kayo, mas ma-explain mo. So, you need to collaborate then with a lot of people. Kailangan, kailangan open ka. Hindi lang sa change, pati, open ka sa iba't ibang tao kasi you learn from other people din eh. Dapat wala kang pride sa mga ganyan na keso, matagal mo nang ginagawa ito, ba't ikaw una mag-approach? Huwag niyo isipin yung ganun. Kahit sa paghanap ng trabaho, kahit sa podcast, kahit sa ang field ka, kung gusto mong matuto, gusto mong umangat talaga, kailangan yung constant yung paghanap mo ng ng knowledge, yung skills, may kusa ka dapat. Hindi pwedeng yung pataasan ng pride or pataasan ng okay, so ganito na ako, ganyan. Huwag niyo isipin yung huwag niyo isipin yun. I think that's what really surprised me nung nag-post kayo, sir. Kasi right before, I was already seeing your videos on Facebook. And when you created your podcast and you're also under PNA, I didn't expect, like someone like you to post there and ask for collaboration. And apparently, a lot of people would love to collaborate with you. So, nag-message silang lahat. Ako rin, di ba? Nag-message ako. Which is why I'm really thankful na you joined me in this podcast. And I think you're really correct on that one, na yung collaboration part of podcasting. I mean, podcasting has opened a lot of doors for me, allowed me to talk to CEOs, mental health professionals, columnists, and book authors, and which is really amazing. And like 6 months ago, hindi ko talaga in-expect to. Talagang hindi ko na-imagine to. Kaya malaking salamat sa podcasting din. I would love to have you again on the podcast. I would love to ask more and talk
a lot of different things, I think na medyo nabitin tayo dito sa when it comes to creating creative process and all that stuff. But before I actually let you go, Sir Stanley, I have this small segment in my podcast called Real Talk. It's similar to Fast Talk, but it's wholesome. It's really wholesome. And oo nga eh. I-save na natin yon para kay Tito Boy sa podcast ni Tito Boy Abunda under Podcast Network Asia then as well. Pero yes, this Real Talk, I'm going to ask you a question and you will answer with either one phrase, one word, or one sentence. No explanation, but I usually break my own rule. Pero ready ka na po ba? Gulatin mo na ako. Okay. Okay, first question. If you could talk to your 18-year-old self, what would you say Tuto ka mag-drive tsaka mag-swimming. Okay, bakit matuto ka mag-swimming? Lumangoy hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Okay. Yung matuto mag-drive was dapat maaga pa lang marunong ka na mag-drive. Kasi necessity naman talaga yung magkaroon ka ng sasakyan, di ba? Actually. Pero that's weird kasi ngayon you're into cars na rin. You're reviewing different cars, right? Kailan ka po ba natuto mag-drive? Bakit? Bago lang. Lately lang na ilang pa lang. I was in my siguro mga 30s. Ako natuto. Oh. Talaga. Okay. So I shouldn't feel bad kasi ngayon I'm 23 and I don't know how to drive. Well, I'm getting my license. I'm getting there. Fresh grad ako, I had a student license when I was fresh grad. Mm-hmm. Pero hindi ako nag-aral mag-drive. Kasi pag nasa sasakyan ako, doon ako nakakaisip ng mga ideas. Saka pag nagbabike ako, kunyari, I bike once a week sa UP, nakakaisip ako maraming ideas. Yun yung isa sa mga ginagawa ko. Okay. Now, the second question is, name a person who you would want to talk to, dead or alive. Dead or alive? Eh di si Jesus na. Okay. Diba? That's the perfect answer. Si Jesus na, kakausapin ko eh. Kinakausap ko siya palagi, hindi sumasagot eh. Yari na lang. At least sumagot naman, diba? Okay. Third question. If you were an animal, what would you be? Siguro baka dog. Dog? Baka dog. Bakit dog? O rin ako, loyal din ako, tsaka cute. Ayan. Yan. Alam niyo na girls, alam niyo na guys. Loyal ako, tsaka cute. Tsaka, siguro dog, no? Kasi ayoko sabihin pusa eh. Kasi pag pusa, wais masyado pusa eh. At least yung dog medyo parang tuso palaban pa, di ba? Tuso pag pag pusa. Okay. Fourth question. If you could change one thing in this world, what would it be? Change one thing, Ito, COVID. COVID. COVID okay. Or yung hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan. Ayun, malaking kailangan natin yun. That would benefit us all. Okay, now my last question, Sir Stanley. What do you want your legacy to be? Wala, pag lang, yung maraming nag-enjoy sana sa mga ginagawa ko. Yan. A comedian na nagsusulat ng sariling jokes, na nag-host, ganyan. Sana maraming natulungan, nag-enjoy. Yan. Amazing. That's a beautiful answer, Sir Stanley. Okay, so before I finish this podcast, if people want to know more about your stuff, where can they find you? Twitter and Instagram at Stanley Chi, Facebook, facebook.com/Stanley Chi fanpage, youtube.com/Stanley Chi, and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Anchor, and support other PNA podcasts. Yun. Yes. Guys, if you are listening to this podcast,
If you like the content that I put out, I am sure that you will like Sir Stanley's podcast as well. Sobrang dami yung matutunan, and I, for one, it's not yet working, but I really enjoy the episodes that he makes. So please go check out his podcast. It's available on Spotify and Apple Podcasts. It's Underpaid with Stanley Chi. And of course, support the other podcasters in Podcast Network Asia as well. And yeah, Sir Stanley, maraming salamat po na pinayagan niyo ako na makausap kayo ng ganito. It's really been an honor. And I really enjoyed this, and I hope na I could work again with you soon. And yes, maraming salamat po. Thank you, Alec. Thank you. Thank you for inviting me. Mauulit to. Sana nga mag-guest ka rin uli sa akin. Yes. Yes. I'm looking forward to that as well. So that's it, you guys. Thank you so much for listening. If you enjoyed this episode, please do not forget to share this episode with the people that you love, and share it on Instagram and tag me at Small Talk Podcast, and I will share your insights, and I really love reading them, so please do share them. So again, this is Alec Cuenca. This is Small Talk, small conversations with huge impact, and I will talk to you guys next episode. Bye-bye. Thank you for listening to Small Talk. For more updates, you can follow me at Small Talk Podcast on Instagram and on TikTok. That's at Small Talk Podcast on Instagram and on TikTok. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.